iba. Sa chapter 5, meron po sa verse 10, meron po sa verse 16, meron rin po sa verse 18, sa chapter 6, meron rin po sa verse 7. Ang dami po nito na may kinalaman sa mga ginagawa nila, mga animal sacrifices, sa panahong ito, sila'y pinatatawa. Pero sa pagkakataong ito, pinaliliwanag naman ng sumulat ng Hebrew, oo, pinatatawad sila sa kanilang mga kasalanan. Pero hindi ito yung nakapag-alis ng kanilang mga kasalanan, kundi ang nakapag-alis ng kanilang mga kasalanan ay ang katawan ng ating Panginoon Kristo. Ito ay umaanino lamang sa tunay. At opo, sumasalamin lang po. No, hindi po yun yung real thing. Okay? Hindi po yun yung real thing. Kundi pinagagawa sa kanila ng Diyos para sa ganon, nung hindi pa inahandog ng ating Panginoon Kristo ang kanyang sarili, sila ay at pansamantalang pinagagamit ng Diyos ng mga bagay nito upang mapatawad yung kanilang mga kasalanan. Pero ang ginagawa nila ay sumasalamin, no? Kung ano ang gagawin ng ating Panginoon Kristo sa kanyang katawan. Okay? Kaya hindi po ito yung nakapag-aalis ng kasalanan. Kung gagawin nila ito, hindi ito ang makapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. Kundi ang ginawa ng ating Panginoon Kristo ang nakapag-alis ng kanilang mga kasalanan. Okay? Parang lang yan po yung credit card. Naintindihan mo na yung credit card. Kasi credit card, wala kang pera. Meron ka lang card. Di ba? Pero yung card na yun, kahit wala kang pera, okay, pwede mo na siyang ipangbili. Sa isang buwan ka pa sa sweldo, pwede ka nang bumili ngayon ng mga bagay na gusto mo, pero wala ka pang pera. Actually, hindi mo pa siya nabayaran. Ginamit mo lang yung credit card. Pero once na ikaw ay sumweldo na, yung mga ginamit mong mga utang doon sa credit card, yung babayaran. So, ganoon din ang ginawa ng Diyos dito. Para kung mas madali nyo maintindihan, gumamit tayo sa example ng credit card. Habang wala pa po yung bayad doon sa mga nagawang kasalanan ng mga tao sa panahon ito, ginamit niya yung kanyang credit card para kapag ginamit ng mga tao itong credit card na ito, ay mapapatawad na sila sa kanilang kasalanan in advance. At yun ang ginawa ng ating Panginoon Diyos. At yun ang pinaliliwanag ni Apostol Pablo sa mga taga-Colosas, at ito rin ang pinaliliwanag ng sumulat ng Hebrew dito sa chapter 10 na ating pong binabaybay, no? Verse by verse na kanyang pinaliliwanag. Natapos na po tayo sa 3 and 4. Punta tayo sa 5. Ang sabi, wherefore, when He cometh into the world, the writer of the Hebrew was referring to Jesus Christ. Jesus Christ is coming to the world. Okay? At ito hindi nakikita ng iba, ano? Sabi niya, si Kristo tao lang. Hindi po eh. Hindi po siya sa world eh. Ito yung world. Ang origin ng ating Panginoon sa Kristo ay somewhere else, but not in the world. Okay? Ang origin ng ating Panginoon sa Kristo na andun. Wala sa mundo. Pero siya ay pupunta sa mundo. Okay? Wherefore, when He cometh into the world, He said, sacrifice and offering thou wilt not, but a body, this thou prepare for me. No? Hindi ka nalulugod doon sa credit card na yun eh. Hindi ka nalulugod sa mga animal sacrifices. Kaya naghanda ka ng katawan, flesh, para sa akin.
Kung pinaghandaan siya ng katawan, originally, meron ba siyang katawan? Kung pinaghandaan siya ng laman, originally, meron ba siyang laman? Kung pinaghandaan siya ng karne, sa Spanish, karne talaga nakalagay. Okay, yung flesh. Kung pinaghandaan siya ng flesh, originally, wala siyang flesh. Kaya lang siya naging flesh, ginawa siyang flesh. And the Word become